mga kapips, good morning. Another blessed day. Ganda ng panahon. Naglaba muna ako bago pumasok. Kasi almost 2 weeks na akong walang day off. Yan nga pala mga gamit ko. Hindi pa ako paglinis ng bahay. 2 weeks. Kalat po. May mga patak pa ng kanin. Hindi ko pa siya nababacuum. Talaga magawa kasi after work. Konting pahinga. Kausap kay Labs tsaka kay Yana. Ayan. Pero gumising ako ng medyo maaga ngayon. Kasi naglaba ako. Buti na lang madali maglaba dito. Kasi automatic naman ang mga gamit dito. Dito 30 minutes mo lang. Isasold yung mga damit mo. Tapos yan. After 30 minutes, okay na lahat. Kukunin mo na lang dyan. Tapos idadryer ko na lang. And tapos na rin ako mag-dryer. So yan. Almost 1 hour naman yung drying time. Ang dami, no? Dami kong nilabhan today. Tapiin ko muna tapos diba luluto ako. May pasok ako ng 1:00. Ipasok yung mga kasama ko lahat. Yan. Try ko mag-vacuum din muna pala. Kaya pa naman.
Prepare muna pagpasok. Pasok na ulit ako. Short kami ngayon kasi sa staff. Kasi yung isa kong ka-work 4 days nang may sakit. Tapos yung dalawa ko pang ka-work, punta naman sila sa other province ng Canada. Yun. Kaya puro overtime ako ngayon. Okay naman, let's see kung magkano yung sasahodin ko for this paycheck. Gandang weather ngayon, hindi naman masyadong malamig. At wala pang snow. Normally daw dapat may snow na ganitong buwan pero positive 2. Yun nga lang, 4 PM pa lang madilim na dito. Nung dating ko dito ng July, 10 PM maliwanag pa. May araw pa. Ngayon 4 PM madilim na. Pero okay pa rin naman kasi marami pa rin naman kaming customer. Nag-extend kasi kami ng oras. Instead of 8:30 yung uwi namin, naging 9:30. Normally closing lagi yung shift ko. Okay naman. Windbreaker lang muna gagamitin kong jacket. Hindi naman masyadong malamig. Ayan. Ganda ng weather today Na-late siya tayong Alberta ngayon sa snow. Sabi nila dapat nagpapala na sila ng snow ngayon pero wala pa. Ito na lang din talaga, malapit lang yung work sa bahay. Super easy. Kaya hindi pa naman necessary na bumili talaga ng sasakyan. At least nakakaipon talaga ako. Kasi okay naman yung tip. Kasi nga nasa food industry ako. Nasa loob ako ng ESO sa may cafe. So medyo malakas yung tip doon. Daily minimum ko like $20. So almost 1,000 kung sa pesos yun. Kung daily sa loob ng sa linggo sa 5 days, diba may $100 ako. Kung nasa peso nasa 5,000 yun. So weekly may 5,000 akong may ipon. At yun talagang ginagawa ko kasi nga pag kinuha ko yung mag-ina ko, at least hindi ko napaproblemahin yung pamasahe namin. Yung ginagawa ko, yung tip namin, ginagawa ko siyang Tunis at saka Lunis, barya-barya lang para hindi ko magalaw. Kasi ako pa naman madali akong matem kapag nakakita ng papel na pera. Yun ang ginagamit kong pambili. So ngayon ang ginawa ko, kino-convert ko siya lagi sa coins. Yun, medyo mataas-taas na naman siya. Madami-dami na. Ilang months na rin kasi ako dito, 4 months na rin. Yun, tapos ang ginagamit ko na lang na pambili ng mga grocery, pambayad sa mga bills, sa Mastercard ko na ginagamit. Kasi advisable din talaga dito ang gumamit ka ng Mastercard. Kasi para sa credit history mo yun. Sabi nila para kapag nag-loan ka ng bahay, ng
ng sasakyan, kumuha ka, yun yung pinagbabasehan nila. Medyo madilim pa. Yung mga kanidya kasi dito, kapag may utang ka, doon ka nila pinagkakatiwalaan. Kapag wala kang credit history, yun, may hirapan ka kumuha ng mga bahay, maglo-loan ka. Yung mindset nila dito, kailangan may utang ka para pagkatiwalaan ka nila. Medyo madilim, no? Back to work na uli. Sabi nga okay lang naman walang day off kasi hindi naman masyadong hirap yung trabaho. At least nagkaka-overtime ako, tapos yung tips ko pa, diba? Ganun lang. Ito, nandito na lang ako sa work. Update ko na lang ulit kayo. Thank you, Lord. Ayan. So update ko na ulit kayo mga ka-tips for my next vlog. Yes. Ayan, park ko muna. Bye mga ka-tips. See you.